Eksakto namang nasalag ni Tang Wu ang paparating na espada. Tumayo siya sa pagitan nilang dalawa at tuluyang nahinto ang pag-atake. Mariing tinapakan ni Tang Wu ang espada ni Du Hyo-ok at sabay na sumabog ang kanilang mga aura. Sa sandaling yun, dumating si Bang So at kalmadong naglalakad habang tahimik na minasdan ang nangyayari. Agad niyang napagtanto na eksaktong dumating si Tang Wu gaya ng kanyang inaasahan. Piliting inaalis ni Du Hyo-ok ang lasong karayom na nakabaon sa kanyang kamay. Lumaban ang kanyang katawan sa epekto ng lason, ngunit pansamantala siyang napigil nito. Maya-maya, bigla siyang nagpakawala ng napakalakas na gintong enerhiya, dahil dito, napaurong si Tang Wu. Ngunit mabilis siyang nakabawi sa ere at ligtas na lumapag ng walang anumang pinsala. Si Nam Gang-in, na nakahandusay pa rin sa lupa, ay napabuntong hininga sa ginhawa nang makita si Tang Wu. Malamig na sinabi ni Tang Wu na lubhang bumagsak na ang kalagayan ng Merm. Hindi niya akalaing ang isang lalaking malapit ng maging manugang ng isang angkan ay magtataksil sa sarili nitong mga kakampi habang nagliliyab ang gintong enerhiya sa kanyang katawan. Pinunit niya ang itaas na bahagi ng kanyang kasuutan at inilantad ang kanyang katawan, may kakaibang kapanatagan sa kanyang tinig habang sinasabing likas lamang ang pagtataksil sa Jongho. Kasabay nito, isa na namang malakas na pagsabog ang umalingaungaw sa ibang bahagi ng himpilan, lalo nitong pinalala ang kaguluhan. Dahil dito, nagpalutang si Tang Wu ng maraming lasong karayom sa kanyang paligid. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang ibinibigay ang huling pagkakataon kay Du Hyo-ok, inutusan niya itong sabihin ang tunay nitong pagkakakilanlan at ang layunin ng kanyang ginagawa. Ngunit hindi nagmadaling sumagot si Du Hyo-ok, sa halip, pinuri pa niya ang teknik ni Tang Wu, gayunpaman, malinaw niyang ipinakita na wala siyang balak ipagpatuloy ang laban sa lugar na ito. Samantala sa kabilang dako ay tahimik na nagmamasid si Bang So sa nangyayari, napansin niyang naghahanda ng umatras si Du Hyo-ok. Nagtaka si Bang So kung bakit mag-isa lamang siya roon, napansin din niyang nitong mga nakaraang araw ay tila may kung ano itong hinahanap. Sa mismong sandaling yon, dumating si Tang Wa, na nagtatakang lumapit dahil sa kaguluhan at nagtatanong kung bakit nandoon ang kanyang lolo. Nagulat si Bang So sa kanyang pagdating, doon niya napagtanto na si Tan Gua pala ang hinahanap nito sa mga nakaraang araw. Napangiti siya dahil tuluyan na niyang naunawaan ang lahat. Biglang napako ang tingin ni Du Hyo-ok kay Tang Wa nang makita niya ito, wala siyang pag-aatubiling kumilos. Galit na naghanda si Tang Wu upang pigilan siya, pinagsabihan pa niya ito, kung determinado ba siyang tapusin ito hanggang sa pinakahuling sandali. Pero hindi nagpatinag si Du Hyo-ok, habang sumugod si Bang So patungo kay Tang Wa upang iligtas ito. Habang nasa kalagitnaan ng pag-atake si Tang Wo, inihagis ni Du Hyo-ok ang kanyang espada na binalot ng siksik na gintong enerhiya. Nang makita ito, nagulat si Tang Wo nang ihagis nito ang kanyang espada sa gitna ng laban. Kasabay nito, isang napakalakas na kidlat ang mabilis na bumulusok patungo kay Tang Wa. Nataranta at nagulat si Tang Wu sa biglaang pagbabago ng target. Samantala, natigilan si Tang Wa at wala ng pagkakataon para makaiwas. Bago pa siya tamaan, mabilis na humarang si Bang So, hinayla niya si Tang Wa at tinakpan ang katawan nito gamit ang sarili niyang katawan. Sa sandaling tumama ang espada, sumabog ang napakalakas na liwanag, nayanig ang lupa na nagdulot ng malakas na shockwave sa paligid. Nang hamupa ang usok sa paligid, bumungad ang isang napakalalim na bunganga na nalikha ng napakalakas na pagsabog. Pagkaraang hamupa ang alikabok, mabilis na tumakbo si Tang Wu habang sumisigaw sa pag-aalala kay Tang Wa. Pagdating niya sa gitna ng bunganga, natigilan siya. Nakaupo roon si Bang So habang karga niya si Tang Wa. Hindi makapaniwala si Tang Wu na iniligtas niya ang kanyang apo. Agad lumapit ang matanda at kinuha ang kanyang apo habang nakatingin kay Bang So na puno ng pagtataka. Unti-unting lamambat ang kanyang ekspresyon, magsasalita na sana siya upang magpasalamat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawa mula sa itaas, napatingala silang lahat, naupo si Du Hyo-ok sa bubong ng isang kalapit na gusali, agad na tumaas ang inis at galit ni Tang Wu habang nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan sila na may baluktot at halos mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Samantala ay tahimik naman siyang pinagmasdan ni Bang So at agad niyang napansin ang kakaiba nitong lakas. Hindi ito isang ordinaryong tao, ang lakas nito ay sapat upang makipagsabayan ng harapan kay Tang Wu, isa siyang tunay na master. Maikling kinausap ni Du Hyo-ok si Tang Wu habang tinawag niya ito na isang dakilang bayani, bago niya sinabi na babalik siyang muli sa lalong madaling panahon.
Habang papaalis na siya, may biglang nakaagaw ng kanyang pansin. Huminto siya at muling niyang nilingon si Bangso habang nakaramdam siya ng kakaiba sa kanya. Mula sa katawan nito ay bahagyang lumalabas ang mabigat at madilim na aura. Bahagyang natatakpan ang mukha nito, ngunit nananatili ang isang pigil at nakakabahalang ngiti. Ilang sandali siyang pinagmasdan ni Du Hyo-ok bago niya napagtanto ang katotohanan. Napangiti siya at agad niyang nakilala ito bilang ang taong may kinalaman sa haligi ng liwanag noong nakaraang gabi at siya ring sumira sa kanyang mga plano. Walang pag-aalinlangan niya itong kinilala na siya ang may gawa ng lahat at casual na sinabing muli silang magkikita. Kasabay ng pagputok ng gininto ang enerhiya mula sa kanyang katawan, mabilis siyang tumalon sa himpapawid at tuluyang naglaho. Agad na nagalit si Tang Wo at nagtangkang habulin siya. Ngunit napahinto nang maramdaman niyang gumalaw si Tang Wa sa kanyang mga bisig habang umuubo, unti-unting nagkamalay si Tang Wa at mahina niyang tinawag ang kanyang lolo. Nang mapagtanto ang sitwasyon, isinuko ni Tang Wo ang pagtugis at inamin na nalinlang sila ng kalaban. Lumipat ang eksena sa Emperor's Hall, malubha ang pinsala sa gusali, bahagyang gumuho ang estruktura nito dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Ang mga natitirang mandirigma ay nagtipon sa gitna ng mga sugatan at mga bangkay. Tahimik na nakaupo ang pinuno ng angkan habang pinagmamasdan ang lawak ng pagkawasak. Sa kanyang pagninilay, napagtanto niyang 4 na tao lamang ang may kakayahang magwasak sa bulwagan ng hari sa ganitong kalagayan. Bukod sa lalaking yun, kabilang din ang demonyong kambal ng Yin at Yang, na nababalita ang napatay ni Du Hyo-ok. Mula sa mga kilos ni Du Hyo-ok hanggang sa pag-aasawa nito sa Namgang clan, ay bahagi ng isang planong matagal nang inihanda. Lahat ng mga kalapati na mensahero na ipinadala sa alyansang Meruem ay pinatay ng mga Peregrine Falcon, samantala, ang proteksyong ibinibigay ng 3 emperador at 9 na hari sa angkan ng Namgang ay tuluyan ng nawasak. Dahil dito, naisip ng pinuno ng angkan na para na silang mga dagang nakulong sa loob ng isang bote, na wala ng matakasan. Maya-maya, pumasok si Namgang In sa bulwagan at magalang na humingi ng pahintulot sa pinuno ng angkan na magsalita. Ipinaliwanag niya ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at sinabi na 3 na lamang ang kanilang pagpipilian, lumaban, tumakas, o magpadala ng isang mensahero. Agad na tinanggihan ng pinuno ng angkan ang unang 2, sapagkat alam niyang wala na silang pag-asang magtagumpay sa mga iyon. Ipinaliwanag ni Namgang In na ang tanging makatutuhanang paraan ay ang magpadala ng mensahero sa Meruem Alliance. Kapag matagumpay na naihatid ang mensahe, maaaring dumating ang mga reinforcement sa loob lamang ng ilang linggo. Napabuntong hininga ang pinuno ng angkan, binanggit niyang naisip na rin niya ang bagay na yon. Ngunit ang tanong ay kung sino ang makakalusot sa mahigpit na pagkubkub at makararating hanggang sa alyansang Meruem. Ayon kay Namgang In, iisa lamang ang may pag-asang magawa yon, isang ganap na dalubhasa na nagtataglay ng pambihirang sining sa paggalaw at may kakayahang makalusot sa mahigpit na pagkubkob ng kaaway. Naunawaan ng pinuno ng angkan ang kanyang ipinahihiwatig, ngunit nagtanong siya kung kahit si Tang Wo ay kakayanin ba ang ganoong misyon ng mag-isa. Matapos ang maikling katahimikan, inilahad ni Namgang In ang huling bahagi ng kanyang plano. Gagamitin nila ang daan-daang bisita sa kasal na kasalukuyang nasa loob ng angkan, mga taong desperado na ring makatakas, bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Lumalim ang gabi sa Namgang clan, sa loob ng isang palasyong matatagpuan malapit sa isang matarik na bangin na napapalibutan ng tubig. Mabigat ang atmosfera sa loob, tahimik na nakaupo ang pinuno ng angkan habang nakaupo na kaharap niya si Tang Wo. Malapit ding nakatayo si Bangso at si Tang Wa, tahimik na nakikinig sa usapan, sumulyap ang pinuno ng angkan sa ating bida at tinanong kung bakit naroon ito. Direktang sumagot si Tang Wo, sinabi niyang taglay na ngayon ng binata ang apelyido ng Tang family at maaari itong pagkatiwalaan, kaya hiniling niyang ipagpatuloy na lamang ang usapan ng walang pag-aalinlangan. Matapos ang maikling katahimikan, yumuko ang pinuno ng angkan at formal na nakiusap kay Tang Wo. Hiniling niyang umalis ito kasama ang mga bisita sa kasal sa pamamagitan ng Soho Lake upang humingi ng tulong at magdala ng mga reinforcement. Hindi natuwa si Tang Wo, agad niyang itinuro ang kapalit ng planong yon, alam niyang napakaraming tao ang mamamatay habang isinasagawa ito, kapag mahusay ang mga kalaban nila sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi niya itutuluyang tinanggihan, ibinanggit niya sa pinuno ng angkan, na anuman ang mangyari, sigurado siyang mas alam nito kaysa sa kanya kung ano ang nararapat na gawin. Dahil dito, ipinaliwanag pa ng pinuno ng angkan na kung maglalayag sila mula sa Soho Lake patungo sa Yangtze River, maaari silang humingi ng tulong sa 18 kuta na kumokontrol sa mga daan ng tubig. Nakahanda na rin ang lahat ng paghahanda, na ipwesto na ang mga barko,
at natipon na sa Southern Watergate ang mga miyembro ng angkan, mga bisita, at mga tagapaglingkod. Tahimik na pinag-isipan yun ni Tang Wu bago niya itanong kung kailan sila aalis. Nabahala na tumugon ng pinuno ng angkan na wala na silang oras, kailangan nilang umalis sa mismong gabing ito. Sandaling natahimik si Tang Wu bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad paalis para maghanda. Tinanggap niya ang responsibilidad ng walang karagdagang pagtutol. Bago siya tuluyang makaalis, muli siyang tinawag ng pinuno ng angkan. Hiniling nitong isama rin si Nam Ganghai, ayaw niyang masaksihan ng apo ang mangyayari sa angkan at ang kanyang pakikipaglaban sa taong yun. Huminto si Tang Wu at muling lumingon, habang nagulat ang pinuno ng angkan, nagsalita si Tang Wu at tinanong siya. Yan lang ba ang dahilan? Sa pagkakataong yon, tuluyang nabasag ang matatag na anyo ng pinuno ng angkan. Lantara na ang takot sa kanyang mukha habang inaamin niyang hindi siya sigurado kung makaliligtas pa ang Namgang clan. Sa katunayan, nag-aalinlangan pa siyang makakatagal sila ng 10 araw. Biglang nagalit si Tang Wu at pasigaw niyang tinawag na baliw ang pinuno ng angkan. Mariin niyang tinanggihan ang ganoong kaisipan at iginiit na hanggat naroon siya, hindi basta-basta babagsak ang Namgang clan. Inutusan niya ang pinuno ng angkan na magtiis at kumapit anuman ang mangyari, nilinaw rin niyang babalik siya dala ang mga reinforcement. Samantala malakas na tinawag ni Tang Wu ang kanyang lolo habang papalayo ito na may pagkabahala. Matapos ang kanilang usapan, nanatiling nakaupo ang pinuno ng angkan, dahil sa kanyang bigat ng kanyang naging desisyon, sa di kalayuan, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Bangso, iniisip ang lahat ng kanyang narinig. Makalipas ang ilang sandali, mag-isang nakatayo si Bangso sa tuktok ng bangin malapit sa palasyo habang pinagmamasdan ng ilog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik niyang sinuri ang sitwasyon, ang pagliligtas niya kay Tang Wu ay naging kapaki-pakinabang dahil nalaman niya mismo ang plano ng Namgang clan, ngunit batid niyang ang planong yun ay puno ng panganib at napakaraming hindi tiyak. Napalingon siya sa kanyang likuran, nang nakita niyang lumabas ng palasyo si Tang Wu. Halatang balisa siya habang paulit-ulit na hinihimas ang kanyang buhok at pabulong na kinakausap ang sarili, hindi maunawaan ang tunay na intensyon ng kanyang lolo. Nang mapansin niya si Bangso, agad niyang inayos ang sarili at itinago ang kanyang pagkainis. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito sa gilid ng bangin, pareho silang nanatiling tahimik habang nakatanaw sa ilog. Habang tumatagal ang katahimikan, lalo siyang hindi mapakali dahil hindi niya mabasa ang iniisip ng ating bida. Sa huli, siya na rin ang unang nagsalita, nahihiyang nagpasalamat siya rito sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ngunit agad din niyang idinagdag na huwag sana itong magkamali ng akala, dahil nais lamang niyang masabi ang kanyang pasasalamat habang may pagkakataon pa. Nang marinig ni Bangso ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Tangwa, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kabilang dako, sa isa pang bangin na nakatanaw sa parehong lungsod, nakatayo si Pegahyo habang pinagmamasdan niya ito. May biglang lumitaw na presensya sa kanyang likuran, agad niya itong nakilala at tinawag bilang Shifting Shadow o mas dapat niya itong tawagin na Du Hyo Okay habang may bitbit itong bangkay. Sinabihan niya ito kung maaari bang pakinggan muna ang kanyang mga dahilan, tiningnan naman niya si Ash Shadow, na bahagyang napatawa na tila ba sinasabing wala na siyang pag-asa at nabigo na siya. Tinuligsa siya ni Pegahyo, ipinunto niyang nabigo ang Shadow Lotus, hindi natupad ang kanilang misyon, at maging si Du Hyo Okay ay napilitang umatras. Kaya andito siya ngayon. Ngunit walang pakialam si Du Hyo Okay, ipinaliwanag niyang ang tunay na layunin ng unang estratehiya ay hindi ang agarang pagwasak sa Namgang clan, kundi ang maitaguyod ang sarili bilang isang bayani sa loob ng Orthodox faction. At ayon sa kanya, wala sa kasalukuyang sitwasyon ang pumipigil upang makamit niya pa rin ang layuning yon, na maging bayani. Biglang nagsimulang umapaw ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang katawan. Unti-unting nabaluktot at nagbago ang kanyang anyo. Ilang sandali pa, tuluyan siyang nagbagong anyo hanggang maging eksaktong kamukha ni Nam Ganghai. Kalmado niyang ipinaliwanag sa ganitong anyo ay hindi na niya kailangan ng tunay na Nam Ganghai. Sa paggamit ng kanyang pagkakakilanlan, madali niyang maipapakita ang sarili bilang lehitimong tagapagmana ng Namgang clan. Napaatras si Pegahyo sa matinding pagkabigla nang makita niya ang anyo ni Nam Ganghai. Pagkatapos ay bigla siyang humalakhak ng malakas. Tinawag niyang baliw ang plano. Ngunit kasabay nito ay pinuri rin niya ang katalinuhan nito, sapagkat maaaring magbago ang lahat dahil dito. Nang hamupa ang kanyang pagtawa, masusing pinagmasdan niya ang bagong anyo ni Du Hyo Okay. Sinabi niyang hindi pala pinalabis ang reputasyon ni Nam Ganghai bilang pinakamagandang babae sa Anhui, ang paraan ng kanyang pagtitig ay sapat upang ipakita ang kanyang malaswang intensyon,
dahil na-excite pa rin siya kahit alam niyang lalaki ito. Sandaling natigilan si Du Hyo-ok bago tuluyang nagdilim ang kanyang mukha sa galit. Ngunit walang pakialam si Pegahyo at walang kahihiyang ipinakitang sapat na sa kanya ang panlabas na anyo at lasa, kahit babae man siya o lalaki habang galit na galit si Du Hyo-ok sa kanyang inaasal. Dahil dito agad na sumiklab ang tensyon, nagbanggaan ang kanilang mga aura habang kapwa tumitindi ang kanilang pagkapuot. Bago pa tuluyang sumiklab ang labanan biglang may napansin si Du Hyo-ok, isang lawin ang bumaba mula sa himpapawid, sabay silang napalingon dito. Makikita ang ibon na may dala itong mensahe sa kanila. Maayos na dama po ang ibon sa bisig ni Pegahyo, na agad na nakilala ni Du Hyo-ok ang pinagmulan ng mensahe na galing ito kay Water Shadow. Matapos basahin ito, kinumpirma ni Pegahyo na nakapaglayag na ang mga barko. Muli niyang pinakawalan ng lawin, bagamat nang hihinayang siya sa maaaring mangyari, alam niyang kailangan na niyang kumilos, kaya naman, tinanong niya si Du Hyo-ok kung ano ang susunod niyang gagawin. Sumagot itong susundan niya ang lawin, hindi sumang-ayon si Pegahyo na pupunta siya kay Water Shadow. Ayon sa kanya, mas makabubuting bumalik siya sa Namgang clan dahil masaya yon, ngunit tumanggi si Du Hyo-ok, mayroon pa raw mas kawili-wiling bagay na naghihintay sa ibang lugar. Muli siyang kinwestiyon ni Pegahyo at binanggit si Tang Wu, sinasabing imposibleng mas mahalaga ang isang tao kaysa sa buong Namgang clan. Bigla niyang naalala ang misteryosong haligi ng liwanag. Doon niya napagtantong maaaring may kaugnayan ito sa kasalukuyang sitwasyon, agad niyang tinanong kung natukoy na ba ni Du Hyo-ok ang pinagmulan nito. Ngunit tumanggi itong sumagot, sa halip, bahagya lamang itong tumawa habang hawak ang isang balahibo ng ibon. Wala nang sinabi pa, mabilis siyang pumailan lang sa himpapawid at naglaho, tinawag pa siya ni Pegahyo, ngunit walang anumang tugon. Mag-isa siyang naiwan sa bangin habang unti-unting nawawala sa kanyang kontrol ang buong sitwasyon. Lumipat ang eksena sa ilog habang lumalalim na ang gabi. Ilang barko na ang naglalayag sa madilim na tubig sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Isa sa mga barkong ito ay nakatayo sina Tang Wu, Tang Hwa, at si Bang Su habang naglalakad. Hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila. Mula sa malayong pampang, isang lalaking may balbas at may malaking peklat sa mukha ang tahimik na minamasdan sila gamit ang isang kagamitan. Matapos makumpirma ang kanyang nakita, agad siyang tumakbo patungo sa pantalan. Sumakay siya sa isa pang barko kung saan naghihintay ang kanyang pinuno, agad niyang iniulat na nakumpirma na ang target. Sa sandaling marinig yun, agad na iniutos ng pinuno na ilunsad ang mga barko. Isang matipunong babaeng may kulay abong buhok at nababalutan ng maraming peklat ang kalmadong namumuno sa buong armada. Siya ang kataas-taasang pinuno ng 18 kuta ng mga daan ng tubig sa Yangtze River, nakilala sa alias na Water Shadow. Samantala sa kabilang dako, nakatayo si Tang Wu sa tabi ng rehas ng barko habang nakatanaw sa madilim na ilog. Habang tahimik namang sinulyapan ni Bang Su sina Tang Wu at Namgang Hai, maingat na sinusuri ang sitwasyon. Sa kanyang isipan, malinaw niyang naabot ang isang conclusion, gaano man kalakas si Tang Wu, sa isang tunay na labanan na buhay o kamatayan ang nakataya, magiging pabigat lamang ang dalawang babae. Kung dumating ang sandali na haharap sila sa pagitan ng buhay at kamatayan, kailangan itong pumili sa kanilang tatlo. At alam niyang siya ang taong iiwan, sa pag-unawang yun, inihanda niya ang kanyang sarili ng maaga pa. Patuloy na naglayag ang mga barko sa ilog habang makapal ang hamog sa paligid. Nanatiling alerto si Tang Wu habang minamasdan ang paligid, matapos ang mahabang katahimikan, napansin niyang may mali, wala silang nakitang kahit isang kaaway sa buong ruta. Inisip niya sa laki ng hukbong nakapagpalibot sa Namgang clan, imposibleng walang nagbabantay sa dinaraanan nila. Agad niyang inutusan si Tang Hwa na ipaalam sa lahat na bawasan ang bilis ng mga barko hanggat maaari bilang pag-iingat. Dahil dito, dahan-daang naglayag ang mga barko habang nananatiling alerto at nagbabantay ang mga sundalo. Hindi nagtagal, may isang tripulante ang biglang nakapansin ng mga ilaw sa unahan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang 12-dosenang nagliliwanag na mga barkong papalapit sa kanila habang taglay ng mga barko ang kanilang sagisag. Sa paglitaw ng malaking armada, agad na nagsilabasan ang mga pasahero na puno ng pananabik, marami ang nag-akalang dumating na ang mga reinforcement at matagumpay na naipadala ng Namgang clan ang mensahe sa kanilang mga kaalyado. Kumaway pa ang mga pasahero sa labis na tuwa, sapagkat inakala nilang ligtas na sila. Ngunit nang mas lumino ang tanawin, napagtanto nilang ang mga paparating ay mga barko ng 18 waterway stronghold sa Ilog Yangtze.
Lalong tumalim ang tingin ni Tang Wu habang masusing pinag-aaralan ang paparating na armada. Napatanong siya sa sarili kung dumating na ba ang mga ito upang tumulong, gaya ng sinabi ng pinuno ng angkan. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Tang Wu, agad niyang napansin na may mali. Dahil sa dami ng mga barko at sa kakaibang pormasayo ng kanilang armada. Sa halip na lumapit bilang mga tagapagligtas, nakahanay ang mga ito upang harangan ang kanilang daraanan. Mabilis niyang pinagsama-sama ang mga pangyayari, walang kaaway sa buong ruta, at ngayon ay isang buong armada ang humaharang sa kanila. Unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan, dahil dito, agad siyang nagimbal at sinabi niya sa lahat na hindi yan ang mga yun ang mga reinforcement. Tumigas ang kanyang mukha, agad siyang sumigaw at binalaan ng lahat na ang paparating na armada ay mga kalaban. Kaagad niyang iniutos na paikutin ang mga barko at umatras. Walang bahid ng pagdududa ang kanyang tinig. Paulit-ulit niyang iginiit na ang mga kaharap nila ay mga kaaway, inutusan niya ang lahat na agad na paandarin ang mga barko at lumikas sa lugar. Sa kabilang armada, kalmadong nakatayo si Water Shadow sa unahan ng kanyang barko habang pinagmamasdan ang kanilang target. Sa kanyang likuran ay nakahanay na ang mga mamamana, handang-handa na ang kanilang mga pana. Sa isang utos lamang na tumira, libu-libong nagliliyab na palaso ang sabay-sabay na pinakawalan, na puno ng apoy ang kalangitan bago bumagsak ang mga ito sa armada ni Tang Wu. Agad na naging mapaminsala ang epekto, nagliyab ang mga barko habang sunod-sunod na tinamaan ang mga pasahero sa nagliliyab na mga pana. Kumalat ang matinding takot habang nilalamon ng apoy ang mga sasakyang dagat. Agad na kumilos si Tang Wu, gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha siya ng isang proteksyon na harang sa paligid ng kanyang barko, na ipagtanggol nito ang mga taong nasa kanyang paligid laban sa mga nagbabagang palaso. Samantala tahimik na pinagmamasdan ni Bangso ang nangyayari at nakita niya ang lawak ng pagkawasak sa isang pag-atake lang. Muling sumigaw si Tang Wu upang mabawi ang kontrol sa sitwasyon, agad niyang iniutos sa lahat na magtipon at simulan ang agarang pag-atres. Ngunit nang lumingon siya, mas malala pa ang kanyang nakita. May iba pang mga barko ng kalaban na papalapit mula sa kanilang likuran, dahil dito napalibutan na sila. Sabay nilang napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Napatanong si Tang Wu sa kanyang lolo kung ano na ang kanilang gagawin, sapagkat wala nang ligtas na daan, maging pasulong o paatras, wala na silang ibang pagpipilian. Agad na binago ni Tang Wu ang plano, iniutos niyang itungo ang mga barko sa pampang upang makatakas sa lupa habang may pagkakataon pa. Kailangan nilang magmadali at ilipat doon ang mga nakaligtas, ngunit bago pa sila makakilos, ikinagulat ni Tang Wu ang sumunod na nangyari. Isang barko ni Water Shadow ang malakas na bumangga sa isa sa kanilang mga sasakyan. Mula sa punto ng banggaan, tumalon siya sa himpapawid at dumiretso sa barko ng kalaban. Sa iisang galaw lamang gamit ang kanyang malakas na hampas, maraming tao ang kanyang pinabagsak. Paglapag niya, agad niya inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin nila ang lahat at walang ititira. Kaagad namang sumunod ang kanyang mga tauhan, isa-isa silang tumalon sa mga barko at nagsimula ang madugong labanan sa malapitan. Mabilis na nalupig ang natitirang mga barko. Habang pinagmamasdan nila ang kumakalat na apoy at mga labanan sa buong armada, lalong nag-init ang ulo ni Tang Wu. Sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang gumawa ng pasya, agad siyang lumapit kay Nam Ganghai at walang pag-aalinlangang ginamit ang kanyang teknik, isang karayom ang itinusok niya sa leeg nito, dahilan upang mawala nito ng malay. Isinakay niya ito sa kanyang balikat at nagsimulang kumilos. Humabol si Tang Wu, litong-lito at labis na nababahala, tinanong niya ang kanyang lolo kung ano ang kanyang ginagawa. Ang tanging tugon lang ni Tang Wu ay kailangan nilang pumunta agad sa pampang. Agad na naunawaan ni Tang Wu ang ibig sabihin nito, binanggit niya na imposibleng madala silang tatlo sa ganitong sitwasyon, ngunit itinama siya ni Tang Wu, dalawa lamang ang kanyang isasama. Nang marinig ito ay nagulat si Tang Wu at napatingin siya kay Bangso. Samantala lumapit si Tang Wu habang tinawag niya si Tang Sam. Direkta niyang inamin na naging sakim siya sa talento nito, dahil doon ay nagtanim siya ng go sa loob ng katawan nito upang kontrolin ito para sa kapakanan ng Tang clan. Nagulat si Tang Wu nang marinig niya ang sinabi ng kanyang lolo. Ngunit sa paglipas ng panahon, na parang tumanda na talaga siya, sapagkat hindi niya inaasahang napalapit na ang loob niya rito sa isang simpleng puppet lang. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang pasya. Hindi niya ito papatayin, ngunit hindi rin niya ito ililigtas. Pagkasabi niyon, tumuntong si Tang Wu sa rehas ng nagliliyab na barko, nag-atubili si Tang Wu sa nangyayari, halatang nahihirapan siyang pumili. Ngunit wala nang ibang pagpipilian, kaya napayuko na lang siya.
Sa huli, tumalikod na lamang siya at sumunod sa kanyang lolo. Samantala, kinilala ni Tang Wu si Tang Sam bilang member ng Tang Clan. Sinabi niya rito na maaaring hindi alam ng Tang Clan ang kanyang pag-iral, ngunit ang pangalang Soul Chasing Poison Hand ay tiyak na maaalala nito. Pagkasabi niyon, agad siyang tumalon patungo sa malayong pampang habang pasan si Namgang Hai. Matapos ang huling pag-aalinlangan, lumingon si Tang Wu kay Bangsu. Pagkatapos ay tumalon na rin siya upang sumunod sa kanyang lolo. Naiwan na lamang si Bangsu sa nagliliyab na barko, tahimik siyang nakatayo habang unti-unting gumuho ang sasakyang dagat sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngayong wala ng mga matang nagmamasid sa kanya. Oras na upang simulan niya ang kanyang tunay na plano. Kasabay nito, isang kalaban ang lumapag sa barko at sumugod sa kanya. Sa isang iglap, binunot ni Bangsu ang kanyang espada at pinatay ito sa isang atake, na agad niya itong pinugutan ng ulo. Pagkatapos ay hinailan niya ang bangkay papasok sa isang silid. Doon ay isinuot niya ang uniforme ng kawal at sinadya ring lagyan ng mga peklat ang sarili niyang mukha upang tuluyang mabago ang kanyang anyo. Sa labas, halos ganap nang nawasak ang buong armada, patuloy na nililinis ng mga kalaban ang lugar upang matiyak na walang matitirang buhay. Makalipas ang ilang sandali, lumipat si Bangsu sa isa pang barko kung saan tinatapos ng mga kawal ang mga natitirang nakaligtas, ngunit napansin siya ng kalbong lalaki at tinawag siya. Nang makita ang kanyang duguan at sugatang anyo, tinanong siya nito kung ayos lang ba ito. Kalmado lamang siyang ngumiti ng bahagya at sinabing maayos siya.